Yun, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong pagsisinungaling ng abogado ni Digong sa dahig na si Nicholas Kaufman. So, ito kwento ko muna, no? So, hindi lang po nakakaalam kasi. Meron pong petisyon itong si Nicholas Kaufman sa ICC judges na dapat yung mga titistigo laban kay Duterte na mga Pilipino dapat meron daw pong passport at national ID. Okay. Well, mga kababayan, ang point natin dito, sobrang labo nun kasi alam naman po natin na yung biktima po ng tokhang, yung biktima po ng tokhang ni Digong, nung si Digong pa yung presidente, mga mahihirap po yan. Walang passport po yung mga yan. Oh. And besides, mga kababayan, yung national ID, mga ka-streetwise, palpak. So ngayon, ang isipin talaga natin dito, kaya ginagawa ito ni Nicholas Kaufman para po limitahan yung mga taong gustong tumistigo kay Digong sa ICC. So yun na nga po. Ayun pa ang kwento. So ngayon, sumagot nga po si Nicholas Kaufman tungkol dito. So ang sabi daw po ni Nicholas Kaufman, di daw po totoo yun. Pero base po sa dokumento po ng ICC, nangyari po talaga na nagpetisyon itong si Kaufman regarding nga dito sa mga ID. So, ang point dito, sinungaling po para makuha natin yung point ito para mas malinaw, no? Okay. So, ito, nabalita ito sa News 5. Okay, basahin ko lang So, sabi dito, nilinaw ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Duterte na mamamatay tao sa International Criminal Court, ang ulat tungkol sa pag-reject sa request ng kanilang kampo na limitahan ang identity documents ng drug war victims. So sabi ni Kaufman, this is a whole thing about the judges rejecting my proposal that never happened. So hindi daw po nangyari ito. Sabi ni Kaufman sa isang video na binahagi ni Roque. So sabi ni Kaufman, all that happened was that there were two activist victim representative by the name of Joel Batuyan and then si Cristina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting ID documents that could be used. That never happened, sabi niya. So sabi ni Nicholas Kaufman, hindi daw po totoo na nagbigay daw po siya ng petisyon. Pero sinoplak siya dito ng ICC. Actually, documented to lahat. So ngayon, ang point ni Nicholas Kaufman, hindi ako nagpetisyon, so wala ni-reject. So sabi niya pa dito, sinungaling no? So sabi niya pa dito, no? All I was doing was relying on what the Philippine Social Security System requires for ID to be verified in the Philippines, sabi pa ni Kaufman. So whatsoever, no? So ngayon, sabi pa dito, continue natin what they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representative of the victims. Instead, this is the Office of the Public Counsel Victims, so whatsoever, no? So ngayon, ito yung video nga ni Kaufman. So ito, panoorin natin to, Tinan nyo. Nicholas Kaufman, sinungaling. Sige, tinan nyo. Was rejected. That's a big lie. How do you respond to the ICC judge's rejection of your proposal? Do you believe it undermines the rights of the accused in any way? Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. Hindi daw nangyari. Sige. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butian and Cristina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked. So ang pinagbibintangan niya dito, si Batuyan tsaka si Cristina Conti. Yung representative nga po ng mga biktima ng EGK, di ba, sa ICC. To restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. Okay. All I was doing was I was relying on what the Philippine Social Security System requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is a response that the defense made
to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for So, assessing ibig sabihin sila para so, hindi kasi ang labo nito eh. So, sabi ni Kaufman, hindi daw ito hindi daw ito petition para harangan yung mga biktima. Ito daw po ay pagsagot dun po sa qualifications. Pero ang point dito, pwede ka namang sumagot ng may petisyon. Ay, Diyos ko. Hindi naman ako abogado pero kung kukunin po natin yung logic, pwede ka namang sumagot na may halong petisyon. So, di ba, sana nakuha niyo yung point ko, no? Sana nakuha niyo yung point ko, no? Sige. Continue nga natin, sige. something that the defence asked for. This is a response that the defence made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made Yung VPRS pala, ito yung nagpoproseso ng mga biktima. Okay, so response daw po nila yon. Pero yun nga, sinasabi ko nga, yung response nyo may halong petisyon. Oh. observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Kita mo, di ba? Ano pa bakla ba to? Gigil kay Christina Conti, no? So ngayon mga kababayan, no? Okay. So una, medyo sabi ko mukhang mahirap i-debunk ito, Sabi ko ganyan. So ngayon, buti na lang may nakita akong balita dito from Net25. Oh, di ba? Ano ba? Ito. Buti na lang nakita ko tong balita na to sa Net25. So sabi dito, nireject ng ICC ang request ng victim verification process ng legal team ni Duterte. So dito po sa report ng Net25, meron silang pinakitang dokumento, and then hinanap ko po yung dokumento po na yun, meron pala. So para makuha natin yung point, tinan nyo So at least settle tayo doon. Sinasabi ni Kaufman, wala daw po siyang petition na binigay. Siyempre kung walang petition, walang re-reject. Ayun ang ibig sabihin. So ngayon, ito panoorin natin tong interview, and itong report ng Net25. Tinan nyo. Sige. Ito. National Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingan ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ang victim verification process sa investigasyon nito. Ayan kasi ang point nga dito mga kababayan, ayaw lang po talagang aminin ni Nicholas Kaufman na hinaharangan niya po yung mga biktima magsalita. Di ba? Kasi kung human rights lawyer ba si Kaufman? Hindi ko na research. Well, kasi kung human rights lawyer nga si Kaufman, so hindi ka human rights lawyer kung haharangan mo magsalita yung mga biktima. Di ba? Kaya nainis si Kaufman kay Conti Sa umano'y crimes against humanity. Sa isang 20-page order, pinayagan ng ICC. So meron sinasabi dito, may order. 32 pages order daw, sabi ng Net25. So, ibig sabihin nun, merong desisyon talaga. Di ba sabi ng Net25, base sa 32 pages na order, so hindi naman po kasi mag-order hindi po mag-order yung ICC kung walang nagpetisyon. Sa isang 20-page order, pinayagan ng ICC ang 20 ba? 20? 20 page ba yun? minungkahing listahan ng mga dokumento ng registry na maaaring magamit upang i-verify ang pagkakakilanlan ng mga biktima na nais lumahok sa mga paglilitis. Sinabi ng ICC na sapat ang detalye ng ICC registry sa bawat dokumento, kabilang na anilang sample format bilang patunay ng pagkakakilanlan ng mga aplikanteng biktima. Tatanggapin din Yan. So dito may pinakita po ditong dokumento yung Net25. Ito yon. Kalakihan natin. Yan. So, di ba, nakuha niyo yung point ko mga kababayan? Anong sinasabi ni Kaufman na walang desisyon, na walang petisyon? May dokumentong pinakita yung Net25. So, actually, may screenshot tayo nito. Tingnan natin yung screenshot now. So, buti na lang kamo, no? May Net25. So, ito. Yan. So, basahin natin, Ito na ba yun? Teka lang. Yan. So, sabi dito, ano ba yan? So, ito. Lakihan natin. Okay. So, sabi dito, the registry suggests that the declaration signed by two witnesses and accompanied by their identity documents should be considered sufficient to authenticate and establish the identity of the applicant or the person acting on their behalf. O, di ba? Okay, the defense requests the chamber to decide on the rolling
di ba? And ad hoc basis whether signed and witnesses declaration is sufficient to act as proof as an applicant identity. Oh, so may difference request dito eh. So para mas maganda, no, nakuha natin yung copy niyan. Baka sabihin nyo, Takayro, kinuha mo lang sa mainstream media yan. So ngayon gawin natin, puntahan natin yung mismong dokumento. O, kita nyo? Sabi ko sa inyo, makikita rin natin to eh. Oh. Wait lang Ito. Ito galing tong ICC mismo. Di ba? Sabi sa inyo. So, sinungaling si Kaufman. Kasi may dokumento talaga dito. O, tagalakayan pa natin para makuha nyo yung ano natin. Oh. Ito yan, So, number 61, number 62. So, sa 61 yan, no? Ito yan, Oh, pre-trial chamber. Ito yun, Order to conduct confirmation proceedings. So, yung pinakita ng net 25 sa number 62. So, punta natin yung number 62. Ito nga yun, Paras na parehas, O, sabi dito, the chambers consider the registry as provided sufficient information regarding each document that it's processed to accept as proof of identity for victim applicants, including the issuing identity and samples. This information, together with the procedure for admission of victim to participate in the proceeding adopted above, already ensures the reliability of the identity verification process and significantly reduce the risk of fraud. Diba? In light of these considerations, the Chamber accepts documents proposed by the registry as proof of identity of applicants and those acting on their behalf. Diba? So, hindi na kailangan ng passport, hindi na kailangan ng national ID. Ang importante, identified po yung mga biktima at saka yung mga relasyon ng mga naiwan ng biktima. Kung ito ba'y anak, kapatid, nanay, tatay. Diba? So, yan ang sinasabi ko sa inyo So, alam naman natin na trabaho ni Kaufman na magsinungaling. Pero, nakakatawa dito, nainis ka doon sa sinabi ni Cristina Conti tsaka ni Atty. Batuyan, totoo naman pala. Ano bang kinuha yung abogado dito sa harap? Parang tanga-tanga din. And by the way, mga kababayan, sumagot din dito si Kaufman On the 10th of February 25, Office of Prosecutor ICC applied for an arrest warrant. So, next step, so sagot ni Kaufman to So, base ito sa Net 25 din, So, tinan nyo to. Tuloy natin yung video ng Net 25. Saan ba yun? Ito. National Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingan ang non-sequential list. Ito. Sagot naman ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte, hindi patas ang non-sequential list ng ID ng registry. Sa kabila nito ay binigyan ng pre-trial chamber ang prosekusyon hanggang July 1 para isumite ang lahat ng ebidensya laban sa dating Pangulo na gagamitin naman sa confirmation hearing of charges na nakatakda sa September 23. So, paano nangyari yun na sinasabi mong wala kang pinitisyon kung nag-response ka rin doon sa pag-reject ng petisyon? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan ulitin ko lang tayo, itindihan naman natin yung trabaho ni Kaufman na magsinungaling. Abogado di ba? Pero kung magsisinungaling naman, huwag naman yung sobrang obvious. Diyos ko naman. Di ba? Tapos magagalit pa kay Cristina Conti na sinungaling daw si Conti. Ikaw ka sinungaling meron dokumento ng galing ICC na nireject yung petition mo. Gets ba yung content natin? So yun mga ka-streetwise so kayo po ano pumasabi nyo nga po dito sa pagsisinungaling nga po ni Kaufman. So ang ebidensya natin dito, dokumento galing ICC mismo. Di ba? So sabi ng ICC, sinungaling si Kaufman. So yun, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Diyan po, kayo ba, naintindihan nyo ba yung content natin? So press 1 nga dyan, o kaya, yes, naintindihan namin, ganun. So yun, so dyan po sa Team Replay, syempre, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan din po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise, so kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.